Okay. Mic check. Manonood na naman po tayo ng balita. Hatid po sa inyo ng Balitang Pinoy TV. Kasama po si Sir Banat Bay, ang kanyang mga opinyon sa mga balita at ang ating panonoorin at bibigyan din ng reaksyon at opinyon. Simulan na po natin. At syempre, lagi ko kayong pinaalalahanan kapag mabagal ang inyong internet, lipat na po kayo dito sa Fiber ni Juan. Nandiyan po ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan, kaya tawagan nyo na yan. Kulit-kulitin nyo na yan. Okay, simulan na natin. Anong meron dito? Ako hindi ako naniniwala. Doon pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan. Puro kasinungaling na sinasabi niyan. Oh, sus, Ginoo. Wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. 3 bagay na sinabi niyang totoo. Flood control. Nabangga lang, kaya nabaha pa rin lahat. Pangalawa, bycam, hindi daw totoo. Isa pa, wala raw siyang kinalaman doon sa kay OJC. Tama ba? O dito sa pagdakip po kay Tatay Digong. Dalawahin na natin yung isa. Okay, mga kaibigan, tuloy. Wala! Oh! Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yung katotohanan. Yung lahat. O ano bang latest ngayon na totoo? Yung pina-courtesy resign niya lahat. Tapos karamihan, na-stay lang din. Tapos si Tory ngayon, yan ang matindi. Putik niyan. Siya na ngayon ng PNP chief. Congratulations kay Tory, mga kapatid. Hindi natin mapapasukin ng ICC. Oh. Tama naman, hindi naman pinapasok Dinala nga niya si Pangulong Duterte doon. Doon yan dinala, hindi niya pinapasok dito. Ang berang kalabaw Okay, yan. tuloy. Okay, anyway. Ito na nga. Pag-usapan na natin, ha. Ayan, Balitang Pinoy TV, Narito, mga kapatid. Balitang Pinoy TV. Salamat sa mga balita. Ayun, pa-subscribe naman po, mga kaibigan. Ito na nga pag-usapan natin ng mga mainit na issue. Ako po, ito si Pangulong Duterte, sumagot na. Sumagot na po kay, itong kay Marcos, yung kanyang peace offering ni Marcos. Okay, habang nanonood kayo, mag-like na kayo ha. Pumindot na kayo ng like. Ay, alam niyo naman si Marcos, di ba? Dahil dun sa bloodbath ni VP Sara Duterte, bigla hong tumiklop. At sinabi niyang, peace na tayo. Peace na. Di ba? Biglang, alam naman yun ito si Marcos, talaga namang mahinang nilalang. Okay, Sir Banat Bay, may content na sila sa inyo niyan. No, iko-content na yung sinabi mo. Sabi niya, ay, hindi naman pagka ganun ang sinabi. Ang sabi, handang makipag-ayos kung sakasakali. Gaganyanin kayo niyan, iko-content na yan. Tapos, sumagot si Pangulong Duterte doon sa dahig. Alam niyo ba kung ano sagot? Unya. Pero syempre, bago naman natin pag-usapan yan, baka naman, pwede kayo Like and subscribe. Mag-subscribe naman po kayo. Kung mamarapatin nyo lang naman po. Yan naman po libre. Wala naman pong bayad dyan. Kung gusto nyo na may bayad, yung membership, iba yun. Yung membership, parang commitment nyo yun na kayo ay nakikipaglaban sa bayan at sinusuportahan nyo si Banat Bay. Yun. So may monthly yun. Kung ayaw nyo yun, eto na lang subscribe. Tapos click nyo yung notification bell, wala rin bayad dyan. Konting effort naman. Ang hirap sa inyo, ako lang nag-effort sa relationship natin. Drama, animal ka. Ay mga kapatid, total ganyan naman din ang sinasabi ng ating Sir Banat Bay sa mga nanonood sa atin. Kahit ako naman like lang. Masaya na tayo. Mapindot nyo lang yung like at mag-comment lang kayo dyan patungkol po sa nangyayari sa ating bansa. Masaya na ako. Ay, ayoko nagkakajowa kasi ako lang ang nag-e-effort. Diba? Mag-effort naman tayo, ha? Yan na, subscribe na po tayo. Okay? Simulan na natin mga kababayan. Game. Like na. Simulan na natin. Ako po, alam mo, ito na nga, sumagot na nga si Pangulong Duterte dito sa sinabing di umanong peace offering, ha? Sabi ni Marcos, ayoko na kipag-away. Gumagano kadrama-drama. Maintindihan ng taon to, no? Marami na kaaway. Pagkatapos niyang usigin ng mga Duterte, pagkatapos niyang dalin si Duterte sa dahig, bigla sasabihin niya, ayoko na ngaway, gusto ko ng peace. Lalo na, matutuwa yung mga sambayan ng Pilipino lalo kay PBBM, no? Lalong matutuwa, manggagala. Kit-kit mo talaga. Si General Torre, PNP chief na. Talagang nakikipag-peace offering ng ating Pangulo, Okay. Gets
gets nyo, no? Parang hindi mo lang kung nangaasar pa o ano eh. Pero siguro, baka sa kampo nila, deserve daw si Torre. Okay, sa kanila yon ano? Okay, diretso tayo. Anak ka ng weteng, oo. Ibang level ka talaga, Marcos. Yung pambubudol mo, kaliwat kanan, ha? Sabagay. Kaya ka naman nanalo eh, dahil sa binudol mo yung mga Pilipino, sasabihin mo, 20 pesos na bigas! Diba, wala naman nangyari. Sasabihin mo, Oy, hanggang ano daw ha, may balitan lumabas. Hanggang 2028 daw yung bigas. Patuloy daw ang kanilang pakipag-ugnayan sa ibang bansa para sa bigas na pupunta rito. Parang ganun ata yung narinig kong balita. Galing yun sa Abante News eh. So paano na lang yung mga magsasaka natin? Ibibenta rin ba nila ng 20 pesos na lang ang bigas para makikipagsapalaran sila doon sa mga import, no? Import papunta rito ng mga taga-ibang bansa ng mga bigas na pwedeng ibenta ng 20 pesos. Paano naman yung mga nasa Pilipinas? Agoy! Dapat balanse. No? Golden Age! Oh, ipagpapatuloy mo ang ginawa ni Duterte. Wala ka namang ginawa. Hindi mo lang pinagpatuloy, tinigil mo pa ibang mga proyekto. Nako. Kung tinigil yung ibang mga proyekto, sayang yung budget na nabitawan na o nandoon na mismo sa ginagawa. Halimbawa, sa mga train o nandoon na may kalahati na. Example lang, no? Tas wala na. Paano na lang yung budget na yun? Ay, naka. Hindi natin mapapasukin ng ICC. Tama naman, hindi naman pinapasok eh. Dinala nga dyan si Pangulong Duterte doon. Doon yan dinala, hindi niya pinapasok dito. Anderang kalabaw yan, no? Anyway, ito na nga, pag-usapan na natin, ha? At syempre, sumagot si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang kapatid na poging-pogi na si Serbong. Ito si Serbong, ang tigas niyan. Ang tigas niyan. Sa sobrang tigas niyan, napakaganda ng asawa niyan, ni Serbong. Talaga naman. Ayan ang matikas, ha. Ito, may may edad na ito, pero grabe ang itsura niyan pag nakita mo sa personal yan. Wow. Walang binatbat si Panelo dyan. Promote na promote. Joke lang, Atty. Panelo. Baka patay ko, babanatan mo. Binabanatan mo na nga si Roque, binabanatan mo pa ako. Huwag naman. Magkasama tayo sa Seminay. Pasok. Ayan. Is doing fine. Ganun pa rin. Kapatid po yan ni Pangulong Duterte, ha? Yes. Pero lakas-lakas pa ho nito kahit na ano po ito, malupit po ito. Isolated. So medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang, Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, Yan, dapat lang. kung lang ako na I cannot discuss this case sa loob. So, mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya, sa politika sa atin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi dito ang Tatay Digong doon? Nako, ayan na. Ano? Grabe yung giti pa lang. Pa-suspense ka naman, Banat Bay. Huwag naman suspense. Hindi kasi natawa ako sa sagot ni Pangulong Duterte tungkol doon sa bloodbath. Sinabi daw ng brother na si Bong Duterte, brother po ni Pangulong Duterte, tungkol yung bloodbath na sinabi ni BP Inday. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa bloodbath. Ayan na. Sabi niya. Sinabi ko na yan sa kanila kung isog yung bayanan. Oo. Ano sa Maisog daw yun. Oh. Sinabi ko na sa kanila yun, maisog yun. Yari kayo ngayon. Sinabi ko na sa kanila, matapang yun eh. Yan, parang ganun. Kasi tigas ng ulo ninyo eh. Tigas ng mga kulentang nyo eh. Hindi, kasi alam mo, sa dami-dami ng aawain nilang politiko, si BP Sara Duterte pa, talaga daw, kahit nga si Pangulong Duterte, sinasabi niya, mas siga sa akin yan, mas ano sa akin yan. Mas malupit pa sa akin yan. No? Sinasabi niya, mas stricto. Hindi, which is totoo naman. Kahit sa Davao, magtanong ko kayo ng mga taga Davao, yan ang sinasabi nila sa amin eh. Yan daw si BP Sara Duterte. Abay, mas mahigpit daw yan kay Inday pag naging mayor. Ayun. Natatakot yung iba dyan pag naging mayor yan. Si Pangulong Duterte, kung sabi nga nila, kung natatapangan na kayo kay Pangulong Duterte dito sa Davao, wait till you see BP Inday Sara Duterte. Ayun. Sabi ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan, maisog yan. Sabi, maisog? Isog si BP. Isog si BP, matapang si Hindi mo na mapigilan yan. Agoy. sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan. Ayan, nako, ayan na. Nako! Ayan na, yung title natin. Nako! Ano kaya ang sasabihin? Yan.
Nung sinabi mo ba, sabi ni Roque, na gusto makipagbati ni Da Junior. Oh. Bati. Bati na tayo, bati na. Sabi ni Marcos, bati na tayo. Ito Pangulong Duterte, bati na tayo. Ito daw ang sagot ni Pangulong Siya, Duterte. parang in a way, he doesn't believe. He doesn't believe it dahil Yun, he doesn't believe. So, ayan na nga po. Hindi naniniwala. Ang banat ni Pangulong Duterte, parang sabi niya, naging Indian si Pangulong Duterte. I don't believe it. Naging Indian siya. Okay. Alam mo, ako rin naman, di naman ako naniniwala doon sa bati-bati niya. Hindi ako naniniwala. Ako din eh. Parang, kasi, ang pinaka the best na gagawin ng Pangulo, yung mapabalik po si Tatay Digong. Tapos ngayon, sabi niya, courtesy resign, tas parang wala namang, parang 90% o 80% lang nakabalik din sa pwesto, no? Or basta, ganun. Parang, paano ka maniniwala dito? Ang pinaka-the best dyan, puntahan niya si BP Sara at mag-usap silang dalawa, President tsaka Vice President. Ganun sana ang pinaka-the best. Papayagan ba siya ni Romualdez at tsaka ni Madam Lisa? Tanong lang po papayagan ba siya? Kasi, base sa aking opinion, dahil may sinabi si Madam Amy na ang nasusunod daw po ngayon si Romualdez na at saka si Lisa. Ngayon, ang pagkakaunawa ko tuloy, papayagan ba siya ng asawa niya o ni Romualdez na pumunta doon? Diba? Sa aking pananaw, parang yun yung dalawang presidente ngayon Papayagan ba siyang mag-usap? Si PBBM pupunta doon sa Duterte para makipag-usap? Hindi papayagan yun. Gustuhin man ni PBBM, natrap na siya Ewan ko lang siguro may hawak na alas itong mga nagdidikta sa kanya. Yun lang ang sa tingin ko na kapag ikaw sumuway sa inutos namin, ibubulgar namin PBBM, ibubulgar namin kung ano man ang meron sa'yo. Good or bad. Parang ganun siguro, kaya no choice. No? Yung mga desisyon nyo kasi parang mapapailing ka na lang. Hindi. Diba? Gaya nga sinabi ko kanina sa bigas. Payag ba tayo nun? Oo, salamat po sa 20 pesos na kilo na bigas. Kung magiging regular na talaga yan, mas lalong maraming salamat, mahal na Pangulo. Pero ang gusto namin, wag nyo po sanang pabayaan ang ating mga magsasaka. Kawawa ho sila. Yung mga ayudang ibinibigay sa mga tao, siguro kahit kalahati o 60%, 70%, ibigay nyo na lang. Kung pwede, 100%. Ibigay nyo na lang sa mga magsasaka natin. Sila po ang susi. Sa tingin ko kasi may mga nagsasabi na rin mga ganyang balita Sa agriculture daw, kapag bibigyan ng malaking budget itong agriculture, mas gaganda. Diba? Sayang kung wala Ewan ko kung sino mga pinapakinggan niya, diba? Wala tayong magagawa pag Diba sinasabi nila, gusto na ng peace, ganyan, gusto na ng ganito. Ako, hindi ako naniniwala doon. Pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan, puro kasinungaling na sinasabi niyan. Sus, Ginoo, wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. Wala. Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yung katotohanan. Yung lahat na sinasabi niya, ewan ko, pawang imbento, o kung hindi naman pawang imbento, pawang, ano mo yun, hindi man lang lumapit sa katotohanan, bubudol, o diba, nagpapangako. Para politiko. Typical politiko. Iba sinasabi siya ginagawa. Wala pa ako nakitang ginawa niya na galing sa isa kanyang sinabi. Wala. Ultimo nga yung sinabi niya, di ba? Ang linaw nung Paulito. We don't need ICC. We will not cooperate. And we will just... Ganun ba? Tawa lang siya ng tawa, no? Parang laging uutal-utal. ICC. Tapos biglang pinalis. Anong sinabi niya? We did not cooperate with the ICC. We are duty bound with the Interpol. Sabi ko sa inyo, walang ginawa ng sabit man. Hindi, wala naman talaga sinabing tama yan to si Marcos. Puro kasinungalingan talaga. Okay, nagpapaniwala dyan. Ayan nga sabi ni Pangulong Duterte, parang gumano na lang daw si Pangulong Duterte na I don't believe it.
Alam ko na yung mga galawan ng mga may ano eh, may easy, banat ba? Kulong siya eh, no? Alam niyo na gawain ng may, ano ba? Tanong lang ha, ano ba? Parang epekto ng ano, ng kwan? Tanong lang yun ha. Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon-ganon lang siya. Okay. So, sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi niya mapigilan. Naku, bantay. Bantay daw sa human. Parang ano kasi yan eh, sa Tagalog eh, parang hintay lang sila. Hintayin nyo lang si BP Sara. Kaya, tignan nyo lang si BP Sara, hintayin nyo lang. Parang ganon. Daw sila kay Sara, hindi mapipigilan yan. Naku po, Something like babala. Mr. President, tinakot pa. Tinakot nyo na naman. Takot na nga eh, nung sinabi lang bloodbath, takot na yung mga tao. Sinabi pang handa, bantay kayo dyan kay Inday. Ganyan niya magsalita. Bantay kayo dyan kay Inday. O, di ba? Nakita niyo yung video no bata? Nakakatawa yung gumagawa nung video na bata na sinabi ni Pangulong Duterte na nananapok daw talaga yan si Inday. Naku, bantay kayo dyan, maisog yan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakon sa kanya. So, Yun, lalo yung hindi mapipigilan. No? Kasi nga, ito si BP Sara Duterte, ano ito eh, sabi niya nga, di ba? Ano ba yung sinabi niya? Kaya niya talaga makipagbarugan. Eh, yan talaga Bardagulan. tunay na banateras. Ito si Inday. Talagang wala siyang pakialam. Kasi yung iba, takot makipagbanatan kasi una, may bantot, may baho, ika nga. May itinatago, di ba? So, syempre, kung ikaw may tinatago, ano kay, parang tahimik ka na lang. Baka mamaya, mabuking pa ako sa mga ano ko, sa mga kalokohan ko, sa mga katarantaduhan ko. So, relax na lang ako, di ba? Ganon, di ba? Oh. Pero ito, hindi. Sabi, wala kasing tinatago si Inday eh. Walang tinatago yan si BP Sara Duterte. Talagang, kung ano yung nakikita mo, yun siya. Tanggapin mo o hindi. Yeah? Kasi marami nga nagsasabi dyan. Sabi nila, may mga nakikritik na masyado emotional si Inday. Sana yung mga... Masyadong emotional. Buisit. Sabi nun. Tatay, di nila sa dahig. Presidente, di nila sa dahig. Mahal ng taong bayan, di nila sa dahig. Wala nang ICC, wala nang jurisdiction sa Pilipinas. Anong gusto nyong gawin? Hindi maging emosyonal? Anak ng teting naman po. Sino ba mga Mongolid na nagkasalita ng ganun? Kahit sinong nagmamahal sa mga Duterte, lalo-lalo na yung mga die-hard fans. Especially yung mga kamag-anakan. Ito pa kayang anak. Anong gusto nyo? Hindi mag-emotionally. Gagi no? Saltik-saltik talaga yung mga ibang nagko-comment sa mga taga-kabila tas bumibisita sila sa channel natin. Tapos sasabihin fake news o kung ano-ano mga pinagsasabi sa mga Duterte. Mongoloy din, no? Natatawa lang ako sa kanila kasi hanggang ngayon hindi sila nakakaunawa sa sitwasyon ng mga Duterte. Ay, ewan ko. Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana wag niyo pong kalimutan kahit mag-like lang po sa ating video, mag-comment po kayo dyan kasi sisikapin natin mapusuan o ma-replyan ng inyong mga hinaing din, no? Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po.